At sa pagkakataon po ito, pakinggan na po natin ang kanyang espesyal na mensahe, ang magpapatuloy ng serbisyong tama, Gobernadora Ruth Mariano Hernandez. Hello po, magandang hapon. Scholar ng Laguna mula sa unang distrito. Kayo naman, sweetheart. Kasi nandito na po kami sa iba't ibang sulok ng ating lalawigan. Ito po kasama, of course, ang ating gobernador para po sa pagbibigay ng kalawat sa ating mga scholar ng Laguna. So ngayon, kayo naman, mga taga-unang distrito. So hello po, mula po sa lungsod ng San Pedro. Asan po mga taga-San Pedro, sweetheart? Ayan. Santa Rosa. Hello, sweetheart. At syempre, ang ating host, ayan, sa natin ginagawa, ang ating payout, Binyan. Sa naman taga-Binyan, sweetheart. Ayun, okay po. Hello sa inyo. So, bago po ako magpatuloy ng aking mensahe, syempre po, gusto ko munang batiin yung ating dalawang bukal, kasalukuyang bukal ng unang distrito, ang mga masisipag nating bukal na sumusuporta sa serbisyong tama sa ating lalawigan ng Laguna. Unahin na po si Bukal Bong Behasa. At syempre po, ang batang magiging Vice Governor ng ating lalawigan. Isa rin abogado at galing dito sa unang distrito. Syempre po, walang iba kundi si Attorney J.M. Karati. At ang nagsimulan ng serbisyong tama, ang aking katuwang sa buhay, katuwang sa paglilingkuran, Governor Ramil Hernandez. At nabatiin ko rin po ang taga-provincial admin's office natin, palakpakan po natin sila, headed by Attorney Dulce Banal, our provincial administrator, and of course, Boss Ma'am Karina, and ang provincial treasury ng provincial government of Laguna. Palakpakan po natin sila. Tama po, no? Sabado ngayon. Tama? Hindi ko na. It's a Saturday. Overtime sila. Pero okay lang. Sa serbisyong tama, walang holiday, walang weekend. Tuloy-tuloy na serbisyo upang maibigay ang tama na serbisyo para sa mamamayan ng lalawigan ng Laguna. Lalo na siyempre, kayong mga kabataan ng tunay na pag-asa ng ating balang. And sweetheart, welcome to all of you, mga new scholars. Welcome na kayo bahagi na ng pamahalang panlalawigan ng Laguna. Sweetheart, ang daming nag-exam. Tama? Kahit online tayo, sweetheart, pero ang hirap pumasok, di ba, sweetheart? At kayo ang nakuha na scholar ng Laguna. So, sweetheart, sana maging inspirasyon ito, motivation here, scholar ng Laguna. Sana mag-aral kayo na mabuti, do your best, strive hard, mag-abot ninyo ang inyong mga pangarap at idhigin sa buhay. Sweetheart, ang tagumpay ninyo, tagumpay ng ating pamahalaan. Sweetheart. Alam niyo mga sweetheart, kami ni Go, we started young in public service. Ako po, nagsimula ako bilang ikot bayan, 20 years old pa lang ako noon. Siguro, kailan niyo dito. Ganun po ako nagsimula. Siguro, around 22 years old noon, sweetheart. At kaya siguro dahil bata kami nagsimula bilang public servants, dala-dala namin anumang posisyon ng hawakan namin over the years. Parte ng aming prioridad, parte ng aming advokasya, isulong ang kapakanan ng kabataan. Naniniwala kami that the government should invest in you, sweetheart. Kasi maaring at this point in your life, vulnerable kayo. Vulnerable kayo sa sektor ng ating lipunan. Wala kang ibang source of hope kundi kami adults o nakakatanda. Pero sweetheart, walang forever. Tatanda at lilipas kami. Who will replace us as leaders ng ating lalawigan at ng ating bansa? Kayo yung mga kabataan. At who will replace the existing workforce ng ating bansa? Kayo rin yun, mga kabataan. Kaya gusto na
namin siguraduhin na mayroon kayong magandang kinabukasan. At sweetheart, kami naniniwala, wala pa rin pinakamatibay na tuntungan sa pag-abot niyo sa inyong mga pangarap sa buhay, kundi ang edukasyon. Edukasyon pa rin ang pinaka-powerful tool labanan ang kahirapan, makatulong kayo sa inyong pamilya, maging produktibo kayo kabahagi ng ating lipunan upang maging bahagi kayo sa pagsusulong at pagmulan ng ating bansa. Kaya, sweetheart, napakalaki ng pondo na nilalaan sa inyo. Kaya hindi ako nagbobola sa sinasabi ko kanina na talagang we give value and premium sa ating mga kabataan. True to that, kita nyo ang laking pondo nilalaan for scholarship program. Dati-dati, sweetheart, bago po umupo ang ating gobernador, Governor Ramil Hernandez, dati 6,000 na ang scholar ng Laguna. Pero ngayon, ilan na kayo? 20,000 sa buong lalawigan ng Laguna. At siguro, binanggit na ni Governor Ramil dahil sa good financial management, fiscal year of 2025, sa pagtaas ng pondo ng provincial government, bahagi ng pagtaas ng pondo niyan ilalagay sa scholarship program. Na next year, dadagdagan pa ng 5,000, magiging 25,000 na ang scholar ng Laguna. At sweetheart, hindi lang yun. Ang swerte ng mga new scholars yung mga old scholars, ang tagal naghintay bago tumaas ang allowance. Kayo, sweetheart, next year, ang taas na kagad ng allowance nyo. Kasi diba this year, ang nakukuha ng ating mga scholars, 10,000 per year, 5,000 per sem. Next year, magiging 6,000 na per sem, magiging 12,000 na per year. Sweetheart, ito po ay patotoo ng unay na kinikilala ang ating mga kabataan na mahalaga kayong sangka para sa pagsulong ng ating bansa, kaya we are investing in you. Sweetheart, naniniwala ba kayo sa akin na ang mga programa, proyekto, nasa sa nakaupo yan, nasa sa public servant yan, kung ano ang prioridad niya, kung saan yan kukukunin ang pondo ng ating pamahalaan. Pwede kasi, sweetheart, na ang pondo ng pamahalaan gamitin ang puro infrastructure project, pagpapasimento ng kalsada, maraming buildings, pwede naman nagkakong sweetheart, diba? Pero sa serbisyong tama, sa administrasyon ni Governor Ramil Hernandez, pinalanse, marami tayong infra projects sa iba't ibang sulok ng ating lalawigan. Bawat barangay, 681 barangays meron tayo sa lalawigan ng Laguna. Pero hindi nakalimutan na malaki pa rin pondo ang inilaan para sa mga kabataan. Sweetheart, yan ang serbisyong tama. At yan po ang gusto natin ipagpatuloy sa lalawigan ng Laguna. Makakaasa kayo mga sweetheart. Hanggang nandito ang serbisyong tama, pasisiglayin natin ang ekonomiya ng ating lalawigan. Tataasan ang pondo at sa pagtaas ng pondo, kabahagi ang pagtaas ng pondo na ilalagay sa scholarship program. Yan po ang ating pinaglalaban na serbisyong tama at yan ang gusto natin tuloy-tuloy sa lalawigan ng Laguna. At sweetheart, may gusto rin akong ibahagi sa inyo na iba pa rin mga programa na may kinalaman sa sektor ng kabataan. Isa lang po dito, yung raising awareness po on mental health. Kasi naniniwala po tayo, hindi lang physical health ang dapat alagaan, ganon din ang mental health. Gusto ko na rin po sa madali ng pagkakataon ito na bilang isang mambabatas, tayo po'y nagsulong ng batas sa mababang kapulungan. Ito po yung pagtatayo o establishment of a level 3 tertiary government hospital in the province of Laguna, na ito po'y tataguriang Laguna Regional Hospital. Mga sweetheart, gusto kong i-report sa
pagkapulungan, pasado na rin ito sa Senado. Kaya isa na lang ang kulang, pirma ng Pangulong Marcos. Pero magiging batas na ito. And I made sure na hindi lang po ito batas. Kasi ayoko na nasa papel lang, mapapagaling ba niyan ang ating mamamayan? At mahalaga, ma-implement ito. Kaya i-make sure po na ngayong fiscal year of 2024, may pondo tayo nakuha, 150 million from the national government, para masimulan na ang pagtatayo ng Laguna Regional Hospital. That's why last May 16, nagkaroon na po ng groundbreaking ceremony at sinisimula na po ang pagtatayo ng Laguna Regional Hospital. Ito po ay pareho ng Batangas Medical Center or BATMC na kumpleto ang serbisyo, kumpleto ang ospital that will answer the medical needs ng ating mga kababayan, lalo higit mahirap natin kababayan na walang access sa pribadong ospital. Ito po kauna-unahan na tertiary ang kategorya ng government hospital at kauna-unahan na DOH-run hospital. At kanina lang po, ayan, kaya po ako naka-uniform. Galing ako sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Kausap ko po si Asek Ariel Valencia of DOH at binanggit na po niya sa akin na sa fiscal year of 2025, kabahagi na ng pondo ng Department of Health ang pagtatayo ng Laguna Regional Hospital. Kaya po, masusundan na yung pondo na nilaan ko ngayong taong ito. At sweetheart, bahagi ng serbisyo ng ospitalero umaasa ako ay ang pag-alaga ng mental health. Okay po? At sweetheart, isa po na gusto pang ibahagi sa ating mga kabataan, meron din po tayong tie-up with TESDA. Ito po yung skills training and development para sa ating mga bayan at syempre sa ating mga kabataan. Because we want po to produce skilled workers. Alam niyo, sweetheart, ayan mga taga-first district kayo, ang daming industrial park, techno parks, sa unang distrito, kasama rin sa Calamba, Capiaw, ang dami. Pero, bakit kailangan kumuha pa ng empleyado outside the province of Laguna? Kaya gusto natin, sweetheart, maging skilled ang ating mamamayan para ang mga kumpanyang ito kukuha ng empleyado dito sa lalawigan ng Laguna ang makinabang mamamayan ng Laguna. Kaya patuloy po tayo, ng paghahasa, ng kasanayan ng ating mamamayan para tumaas ang employability ng ating mamamayan. At sweetheart, meron din tayong youth entrepreneurship program. This is with DTI. Nahasain po ang kaalaman at kasanayan ng ating mga kabataan sa larangan ng pagnenegosyo. Kasi sweetheart, kayo pa naman, magaling kayo sa gadgets. Pwede nyo maging platform, ang social media para sa pagnenegosyo. Kaya ngayon sa edad ninyo, mapalalim na ang kalaman sa pagnenegosyo. Hasain na ang inyong mga entrepreneurial skills. Kaya yan din po ang sinusulong ng ating pamahalaan. Kasi sweetheart, every year, ang daming mag-graduates. Dumadami ba ang job opportunities and hiring? Hindi naman. Kaya kailangan bigyan kayo ng iba't ibang oportunidad pa. Mga oportunidad na magagamit yung tuntungan sa pag-abot ninyo sa inyong mga pangarap sa buhay. At sweetheart, at this point sa aking pagtatapos, gusto ko lang po i-emphasize, mga sweetheart, in any relationship, give and take yan. Okay, sweetheart? Ang pamahalang panalawigan will give something to you. Allowance. Ite-take ninyo. Pero mga sweetheart, dapat may i-give din kayo. Anong i-give nyo? Mag-aral kayo mabuti. Wala namang ibang kapalit ito. Hindi naman ito katumbas ng isang monetary value na in the future, you have to pay back. No. Ang gusto lang natin, mag-aral kayo mabuti, makamit ninyo ang tagumpay, makapagtrabaho kayo, makatulong sa inyong pamilya, at maging produktibong kabahagi ng ating bansa. Okay, sweetheart?
So to all of you, God bless you. Mabuhay ang kabataang Lagunense, mabuhay ang scholar ng Laguna. Salamat po, God bless you. Sa mga magulang po na nandito, mabuhay po kayo. Congrats din po sa inyo. Congratulations. God bless you. Muli ating palakpakan ang magpapatuloy